Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Muli ang iyong abang lingkod. Ang aking pong topic ngayon with regards of security and safety. Basic as a new security personnel. So background lang tayo ng konti. Karamihan naman sa tao o mga security guard ay hindi naman nangarap na maging isang security guard. So pag tinanong mo nung mga bata sila, anong yung gusto ng iba, doktor, inero, abogado, polis, nurse, at kung ano-ano pa. Dahil kasamaang palad, narito sila ngayon sa security industry. O narito tayo ngayon sa security industry na hindi naman natin pinangarap. Sapagkat alam naman natin na ang security ay isang professional na trabaho. Sapagkat ang isang security is bago makapag-apply sa agency ng security ay kailangan meron siyang license. Kailangan ay dumaan siya sa pagsasanay o sa isang training. So saan ho ginagawa yan? So sa mga training center. At SOSYA po ang kahandle niyan. At yan po ay Republic Act 5487. So ngayon ang ituturo ko is yung basic lang muna. So yung GO 11 o General Order 11 Kasi dapat ang tao o ang security equip ho niyan. Kasi kung hindi nila alam yan, ay paano nila i-implement sa duty nila? Kaya ito ang trabaho na exact science. So ang security hindi pwedeng magkamali. Kasi pag nagkamali, buhay ang kapalit nito. So dapat isa puso natin ang 11 General Order sapagkat is very important. So ngayon, dapat ang tao o ang security guard na nakatayo dyan is snappy. Dapat alam niya. Kasi kung hindi niya alam, sayang naman ang binabayad ng client para sa kanya. So sayang ang pinapasahod sa kanya kung hindi niya alam yun. Tinatawag na physically present but mentally absent. Okay. Pasukin natin yung General Order number 1. To take charge of my post, all company, property, and view and protect with same diligence. So, sa Tagalog po yan ay aking pagbabantayan ng ari-arian. So, simple lang naman, to take charge of my post, all company properties in view protect with same diligence. So, kapag alam mo na lahat ng mga asset o ari-arian ng kampanyang iyong pinagtatanuran ay dapat mong pag-ingatan o bantayan. Pangalawa, to walk in an alert manner and observing anything else with its sight or hearing. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naka-duty, naka-take charge ka sa iyong post, ikaw ay naglalakad, anuman ang iyong nakikita o naririnig, dapat mo itong i-record sa logbook. Ngayon, habang ikaw ay naglalakad, nakakita ka o nakarinig ka, ito naman yung GO number 3. To report all violation, regulation I am instructed to enforce. So, ibig sabihin, lahat ng iyong mga naobserbahan sa iyong pagtatanod, sa iyong paglalakad, nakita mo at narinig mo, at alam mo na violation yan sa house rules ng iyong kampanya, ay ito iyong ibabiolate. Ngayon, dahil naglalakad ka, nagro-roving ka, GO number 4, to relay or cause, force, most distant, where I am stationed. So, itatawag mo, ngayon, hindi naman narinig, kailangan may relay mo. Kasi, hindi masyadong maliwanag ang pagtawag mo. So, i-relay niya na mayroong subject doon sa iyong pinagtatanuran na may problema. So, natapos ka na mag-ikot, natapos ka ng mag-roving, natapos mo ng niradyo, babalik ka na sa iyong pwesto. So, GO number 5. To quit my post only when properly relieved. Call of nature. Ay, tawagin mo si officer. Tawagin mo si roving. Kasi hindi mo pwedeng iwanan ang pwesto mo. Dahil pag iniwanan mo yan, is dyan papasok ang problema. Makakapasok na easily ang intruder. Wala nang visibility ang security. So, first lines of defense, second line of defense, nakapasok na yan. So, dapat, hindi ka basta-basta umaalis sa pwesto mo hanggang wala ikaw kapalitan. Sapagkat may kulong yan. Pag nakapasok yan dyan, may dalang bomba, may dalang baril, ang hold up o anuman,
madali na makapasok kasi nga wala ng gwardiya. Okay? Kapag ikaw naman ay nag-assist o ikaw naman ay outgoing, GO number 6, obey and pass on the relieving guards or order from company official officer or chief in charge. So, lahat ng mga bilin, tagubilin, lahat ng mga information coming from your officer, coming from your co-guard, is dapat mo itong ilagay sa logbook at isa-isahin mo ito sa iyong pagbibilin sa iyong kasamahan o co-guard. So, dahil naka-duty ka na, nakatayo ka dyan, so, GO number 7, to talk to no one except the line of duty. Tayong mga security, tayong mga security, dapat tayo ang nakakuha ng information, hindi yung tayo ang kinukuha ng information. Ngayon, nakikipag-usap ka with regard sa trabaho, okay lang yon. Pero yung ibang klaseng usapan na, out of topic na, hindi na doon sa iyong patungkol sa iyong patrabaho, ay hindi na ho pupwedehen. Kaya nga ho yan, to talk to no one except the line of duty. So, habang ikaw naka-duty, naka-encounter ka ng emergency, GO number 8, to sound, call the alarm in case of fire or disorder. Sa lahat ng GO, ito ang pinakamahirap. Sapagkat kung hindi mo alam ito, ang SOP nito, napakahirap nitong number 8 na to. To sound or call the alarm in case of fire or disorder. Supposing, ikaw ay naka-assign sa kondo o saan mang establishmento na iyong pinagtatanuran, nag-trigger ang alarm sa FDAS o Fire Alarm Detection System. Pag-trigger ng alarm, dalawang klase ang alarm. Mayroong conventional, mayroong addressable. So, nag-trigger ang alarm. Nung mag-trigger ang alarm, bine-verify ng roving guard. Niraradyo mo yan. GO number 4. Niraradyo mo, and then re-responde ang roving guard. So, kung yung false alarm, or code red, or may activities doon, kaya naman yun ay nag-trigger. So, may mga dapat yang step by step, may mga SOP dyan, may mga running card dyan kung paano gawin. So, sa sunod na topic natin, ay gagawin ko ho yan, i-explain ko ho yan briefly. So, number 9, kung hindi mo alam at hindi covered ng iyong kakayanan, ay ito ay GO number 9, to call superior officer in any case not covered by instruction. So, lahat ng may encounter mo na hindi siya covered, tawagin mo yung officer mo. At siya ang mag-decide. So, GO number 10, to salute or bow or company officer, official ranking ng Philippine National Police. So, dalawa ho yan. Kaya lang sa Pilipinas, kailangan saludo. Pwede rin naman bow. Pero sa Pilipinas, hindi ginagawa yung bow. So, saludo lang. So, number 11, and to be especially watchful at night and during the time of challenge, in challenging or person on or near, no one to allow or loiter without proper authority. So, maliwanag naman yan, ano? So, simple ang motto ng gwardiya dyan sa 11, no ID, no entry. So, lahat ng mga dadaan sa'yo, may ilabas man yan, may ipasok man yan, recorded yan ng gate pass, kung magtatrabaho yan, work permit, ano man ang ipasok niyan, dapat ay naka-documented lahat. Maliwanag ang sinasabi ng GO number 11, to be especially watchful at night and during the time of challenging or person on or near, no one to allow or loiter without proper authority. So, ibig sabihin, hindi tama lahat ng mga dokumento niyan, hindi mo papasukin yan. Pag yung basic na yan ay nakabisado ng isang gwardiya, abay, wala nang hahanapin pa. Napakatibay mo ng gwardiya. Dahil dyan sa general order, nandyan ang trabaho nating mga security. So, yun lang po, ano? So, naway, kabisado nyo yan by heart. At hindi lang by heart, alam nyo i-implement. Para pag nasa pwesto kayo, nakatayo kayo, nag-i-implement kayo, sapagkat tayo ang pulis ng ating gusaling pinagtatanuran, alam natin kung paano ang gagawin natin. Because of what? Mandated tayo ng general order. Hindi tayo lalayo. Nandyan lang lahat yan. May kanya-kanya lang ng house rules yan. Pero dyan din ho bumabase yan. Kung alam mo ho yan, wala nang mabubulilyaso pa. Kasi alam mo na yung trabaho mo. So, sa mga sunod na video ko, yung mga approach naman, kung paano. Kasi sa training, security tayo, handle tayo, possess tayo ng license, so professional tayo, may training tayo,
Kompleto yan, may opening, may closing, may general knowledge examination, may neuro, may firing, kompleto ho yan, lahat yan. Pagka ang security ay nag-a-apply ng lisensya, kompleto ho ng training yan. So, equip ho yan. So, lahat ng klase, mentally, emotionally, physically, equip ang ating gwardiya. So, yun lang naman yan, ano. So, later, ituturo ko sa mga susunod na video ko, i-explain ko naman yung behavior. So, magandang gabi. Yun lang muna, no, basic general order. Maraming salamat. Ang iyong lingkod, JRTL. Thank you very much.